Kung totoo itong balita na 'to, hindi yan maganda dahil meron ngayong mga umiikot dito sa social media na mga reports na ito raw PBA o yung mga ibang mga entities o mga ibang grupo sa PBA ay ayaw daw nilang payagan na sumali itong Strong Group Athletics. Alam naman nating lahat na itong Strong Group Athletics ay isa dito sa mga pinakamalaking kumpanya na sumusuporta sa basketball sa Pilipinas. Nakikita natin sa mga international competitions, nagpapadala to ng mga teams at kumukuha pa ng mga NBA players. Kaya kumbagay, kung pag-uusapan natin yung kakayahan, kayang-kaya talaga nitong magbayad at bumuo ng sariling PBA team. Pero ngayon, sabi sa mga report sa social media na hindi raw to gusto ng mga ibang grupo sa PBA na sumali doon sa liga. Medyo nakapagtataka to dahil syempre alam natin makakatulong to sa PBA dahil itong strong group magbibigay ng balance dito sa PBA at pagdadagdag ng kompetisyon. Sabi nga nung iba, baka yan ang dahilan kung bakit ayaw nila na ang strong group athletics ay sumali dito sa PBA dahil nakikita na nga nila na baka maapektuhan yung pag-dominate nila sa liga. Kung sakaling totoo ito, hindi yan maganda para dito sa PBA dahil ang hinahanap ng mga fans ngayon dito sa liga ay magkaroon talaga ng tinatawag na fair competition para naman hindi palagi na SMC at MVP ang naglalaban. Itong Converge maganda yung pinapakita ngayon na gumagastos sila para makabuo ng malakas na independent team. At kung itong Strong Group Athletics ay makakasali sa PBA at magbubuo ng independent team nila, maganda rin yan. Kaya sana nga itong pagsali nitong SGA sa PBA ay matuloy na at huwag nang harangan at sana yung ganitong balita ay hindi totoo. Dahil syempre, hindi yan magugustuhan ng mga fans kung malalaman nila na yung mga teams na malalakas na pwedeng sumali ay pinipigilan. Ang Titan Ultra ngayon ay nahihirapan, nakikita natin, pero mukhang matindi yung plano ng management para dito sa next season. Dahil mataas yung posisyon ng kanilang first round draft pick, may mga nagsasabi na baka itong Titan Ultra ay kunin ang 6'8 na si Kaimani Ladi. Sa ngayon kasi, itong si Ladi ang dumalabas na magiging isa doon sa mga top draft picks ng liga dahil nga umalis na si Michael Phillips. So sabihin natin na for example, maging number 1 pick yung Hinebra, number 2 yung NLEX at number 3 ang Titan Ultra. Ang balita, baka daw ang kunin ng Hinebra na number 1 pick dyan ay itong si DJ Fenner. At naman ito namang NLEX Road Warriors baka kunin na number 2 itong si 6'10 na si CJ Lane. So kung sakasakali nga at ganyan na mangyari, baswerte Titan Ultra at makukuha nga nila sa number 3 itong si Kaimani Ladi. Kung sakaling ito yung mangyari, magiging maganda yan para dito sa Titan Ultra dahil alam natin itong Titan Ultra dati pa nung ito'y Northport Batang Pier nawalan yan ng dalawang big men, itong si Greg Slaughter at itong si Troy Reich. Si Troy Reich nagretiro na sa pagbabasketball at ito naman si Greg Slaughter. Yung rights niya nandito sa Titan Ultra pero hindi sila magkasundo sa kontrata. Kaya nga ngayon itong Titan Ultra kulang na kulang talaga sa mga big men kaya kung makukuha nila si Kaimani Ladi magiging malaking bagay yan para dito sa kanilang roster. At sa tingin ko yan talaga makakatulong para dito sa kanilang lineup. Kaya nga sa tingin ko isa yan doon sa mga abangan natin dito sa kanilang lineup. Dahil kung mangyayari yan itong si Kaimani Ladi magiging isa yan doon sa mga dominant big man ng PBA kung sakasakali na ito'y bibigyan ng oportunidad at pagkakataon. Kaya ito sa tingin ko maganda to para dito sa liga kung ito'y mangyayari talaga at asahan natin na magiging isa ito sa aabangan natin kapag ito'y natuloy talaga sa liga. Ang San Miguel big man na si JM Calma ay natutunog na baka kabilang dito sa mga bibitawan daw ng SMB eventually. Baka matrade na ang nasabing player at base dito sa mga lumalabas na mga balita, baka daw ito'y dalhin sa Phoenix Fuel Masters kapalit naman kay Balungay. Yan daw yung gusto ng San Miguel o kaya naman itong si Jason Perkins. Isa daw dyan ang gustong makuha ng San Miguel Beermen at sasamahan pa raw nila ng second round draft pick itong si JM Calma para mapapayag si Coach Charles Chu. Na-impress daw ang San Miguel doon sa laro nitong si Jason Perkins at kung sakasakali daw baka daw kung hindi pumayag itong Phoenix na i-trade si Jason Perkins para kay JM Calma baka si Andreas Kahilig ang maging kapalit nito. Isa dyan sa dalawa ang ibibigay daw ng San Miguel Beermen. Kung sa bagay ito si Jason Perkins, veterano na yan at sigurado na gusto na niyang makakuha at manalo ng kampyonato.
kung sakasakali magiging malaki ang tsansa niyang magawa yan kung siya ay mate-trade sa San Miguel Beermen. At sa tingin ko, yan talaga yung hinahanap ngayon itong si Jason Perkins, yung makakuha ng oportunidad na manalo ng championship. At magagawa niya yan kung siya ay mapupunta sa San Miguel. Kaya tignan natin kung yan nga ay matutuloy. Dahil sa ngayon, syempre, itong San Miguel Beermen, talagang isa yan doon sa mga teams na nagre-ready na gumawa ng hakbang para manalo ng kampyonato. At yung pagkuha nila ng mga supporting at role players ay magiging importante para yan mangyari. Kaya naman sa tingin ko itong San Miguel, magiging isa yan dito sa mga teams talaga na aasahan natin na magiging very active pagdating dito sa mga trades sa ongoing conference. At yung pag-trade dito kay JM Calma o Andreas Cahilig, isa lamang doon sa mga pupwede nilang gawin. Sa tingin ko, actually marami pang pwedeng planuhin ng San Miguel pero mukhang prioridad daw nila talaga. Makuha muna ito si Jason Perkins mula sa Phoenix. Samantala naman ang Barangay Ginebra daw ay mukhang hindi interesado na pakawalan nitong si Stephen Holt. Although maraming mga trade offers para dito, mukhang Barangay Ginebra muna ay ayaw pumayag sa ganitong mga trade at gusto nila na tignan pa kung ano may bibigay nitong si Stephen Holt. At parang believe daw talaga itong si Coach Tim Cone sa capabilities nitong si Stephen Holt. Kaya ayaw niyang matrade dito. Kahit na maraming mga fans na nagsasabi na hindi consistent dito maglaro, kumbinsido pa rin si Coach Tim Cone na malaking naiaambag ni Stephen Holt sa Barangay Ginebra, kaya nga ito ang kanyang gustong palaging ginagamit at nilalagay sa starting 5 at mahaba playing time. Or syempre magdedepende rin yan kung mayroong magandang offer, pero so far ang Barangay Ginebra ay nananatili at nakumbinsido na ito si Stephen Holt ay magiging malaki ang tulong para sa kanilang lineup. Kaya nga mukhang ganyan muna magiging sitwasyon at itong si Stephen Holt ay hindi raw nila tatanggalin dito sa kanilang lineup. Kung sa bagay, ito namang mga slow start, mabagal na umpisa ng Barangay Ginebra, hindi na bago yan. Kung kayo nanonood ng mga laban ng Ginebra sa mga nakaraang taon o nakaraang conferences, nakikita niyo na madalas naman talaga ganyan ng Ginebra. Sa umpisa, medyo mabagal sila maglaro, medyo na maraming talo, pero pagdating ng playoffs, doon palagi nakakabawi. Ang pinagkaiba lamang nga ngayon, wala si Justin Brownlee dahil may injury. Okay naman to si Riley Grigsby, pero sa tingin ng iba ay parang medyo kulang pa, hindi siya yung take charge guy na import. Kaya nga maraming ang question sa Ginebra kung ito bang si Grigsby ay papalitan nila o hindi. Kaya tignan natin kung ganyan magiging sitwasyon dito sa Barangay Ginebra or kung ito'y magbabago. Dahil syempre, kung ikaw naman itong Ginebra, gusto mo siguraduhin talaga na magiging ikaw yung handa na lumaban. Dahil regardless kung sino man yung magiging import nila. Dahil sigurado ako, pinagmamasdan niyang mabuti ng management yung laro ng mga players nila. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Edwin Carmona Jr., si Judy Villarosa, si Malyari Mascarinas, si Katsakino Dukusing, Jonel Alagon, pati na rin si RG Bueno, Simon de Guzman. Binabati din natin si Joseph Pineda, pati na rin yung iba pa natin taga-subaybay katulad ni Anthony Alon at Michael D.